Baboy ni Atty. Naku po. Topacio sa Naku. katotohanan. The testimonial evidence is acceptable sa hukuman. Hindi naman kailangan, syempre, yan ay bribery. Hindi naman magpapa-issue ng resibo yan. Hindi naman magpapa-selfie yan habang binibigay niya. Syempre, the only testimony in a bribery case or subornation of perjury is yung nakita niya na binigyan ng pera. Nako, matindi-tinding sagutan ng ating matutunghayan dito sa video na to sa pagitan nitong si Atty. Ferdy Topacio at nitong si Risa Hontiveros. Ito ho yung tinutukoy nitong si Congjing Paras at nitong si Atty. Ferdy Topacio na talagang merong pattern, yung mga witness na binibitbit ni Risa Hontiveros dyan sa Senado, tapos kalaunan, binabawi nila yung kanilang mga naging testimonya at sinasabi nila na di umano, binayaran daw sila ng opisina nitong si Senator Risa. Mabilis ang disclaimer room muna tayo. Ang napanood yung sagutan nitong si Risa Hontiveros at nitong si Atty. Ferdy Topacio, ito yung panahon ng parmali. Magkalinawan muna tayo para maliwanagan ang ating mga kababayan. Makasabihin naman, ginugood time lang ho natin sila dito sa PH Update. Sa pagsabi na meron hindi lang yan yung una, pang-apat na beses na yun na di umano, merong witness tapos kumanta sa Senado, pagkalabas, binawi niya lahat ng kanyang mga sinabi. Hindi lang ho yan yung unang pangyayari, yung kay alias Rene. Dito sa video na to, papakita ko sa inyo yung pattern na tinutukoy nitong si Atty. Ferdy Topacio at nitong si Congjing Paras. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumahan sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. PBBM, politics is over. Now, it's time to serve. Walang yaka, nakatatlong taon ka na. So, ibig sabihin, Brad, sa loob ng 3 taon, wala kang ginawa kung hindi mamulitika. So, umamin ka rin na wala kang ginawa sa loob ng 3 taon kung hindi banatan yung mga kalaban mo sa politika. Kasi sabi mo, politics is over Hindi naman magiging over yan kung hindi ka namulitika. In the first place, wala kang inumpisahan. Kaya wala kang tatapusin. Anak ng tokwa, yan na nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Bakit? Dahil yung Maynila, pwede mong gawin halimbawa na nagtatrabaho ka na dahil meron nang nagagawa itong si Mayor Isko Moreno. Sasabihin mo na yung paglilinis sa Maynila, trabaho mo yan, loko-loko, politics is over, now it's time to serve. Si Mayor Isko, oo, nagsiserve na siya. Anak ng tokwa, wala pang 1 buwan, nalinis na niya ang Maynila. Langyang yan. Ikaw, 3 taon ka na, ngayon mo palang sasabihin na magtatrabaho ka na. Anong ginawa mo sa loob ng 3 taon? Suminghot ng suminghot. Langyang yan ng hangin. Pagka hindi ka suminghot ng hangin, mamamatay ka. Kahit tayo naman sumisinghot tayo. Kasi pagka hindi ka suminghot, mamamatay ka. Diba? Magtatrabaho na daw ang bangag. Langyang yan. Yan ang klase ng panluloko, ang klase ng serbisyo na ibinibigay ng administrasyon na ito. Diba? Dahil kahit papaano, sa mga susunod na buwan, makikita ang kaayusan sa Metro Manila, sa lungsod ng Maynila. Kaya pwede niyang sabihin, magki-credit grabber na naman yung walang yan. Diba? Dahil sa aking mga direktiba, malinis na ang Maynila. Anak ng tokwa, credit grabber pala. Mga Manileño, mag-ingat kayo. Nung panahon ni Hani Lacuna, parang basurang lungsod ng Maynila. Diba? Ngayon po si Orne Isko, gumanda na naman. Ang problema dito, baka sabihin nitong bangag na to, dahil sa kanya, kaya luminis yan. Kaya sinasabi niya, it's time to serve It's time to serve kasi merong natatrabaho, meron ka may papakita. Loko-loko, tigilan mo yan. Nasobrahan ka lang sa singkot niyan. Lang niya ka, oo. Ayun na nga mga kababayan, ano bang uunahin natin dito? Ito bang kay Atty. Ferdy Topacio, itong kay Hontiveros. Unahin na natin itong kay Hontiveros. Pakinggan natin ito, game. Magandang umaga sa lahat. Hindi natin hahayaan ang patuloy na pambababoy ni Atty. Topacio
sa Nako. katotohanan. Walang Disclaimer ha, ito ho yung naging sagutan nila noong panahon ng Parmali, hindi panahon ni alias Rene. Papakita ko lang ho sa inyo dito yung pattern. Okay? Pattern ho ito na yung mga ganyang klaseng gawain, yung mga ganyang klaseng issue na nalilink dito sa ali na to, hindi lang ngayong panahon ni alias Rene. Noon pa ho yan, 2021 pa yan, meron ng ganyang issue si Risa Hontiveros. Dito todo pira siya kay Atty. Ferdy Topacio. kasaysayan ng bribery ang opisina ko. Nako. Dahil kung kasaysayan rin lang ang pag-uusapan, ang meron kami ay history ng pagprotekta, pagtatanggol, at pagkalinga sa mga testigong lumalapit sa akin. Kasi hindi lang ho yung kay alias Rene, hindi lang doon sa issue na yun na naipit yung ali na yan. Doon sa skandalo ng mga witness. 2021, ito ho yung panahon ng Parmali. Noong panahon nung kay Gian de los Santos, iba pa ho yun. Sa susunod na video, pag-usapan natin yon para at least makita nyo ho yung pattern na tinutukoy natin dito. Tinutukoy nitong si Atty. Ferdy pala, sorry, hindi tayo. Nitong si Atty. Ferdy at nitong si Congressman Jing Paras para malatago natin na maigi sa ating mga kababayan. Okay? Mula noong 2017, sa kaso ni Gian de los Santos, Nako. ang mga testigo ay inilapit sa akin at sinuportahan ko hanggang inilagay sila sa OSAA, hanggang malipat ng iba't ibang institusyon para mailayo lang sila sa panganib. Sa kasong yan, pilit nilang inaagaw ang mga testigo sa kustodya ng Senado. Nako. Hanggang kay Ivy, ang Taiwanese na biktima ng illegal recruitment ng Pogo, hanggang kina Alex Chong at Dale Ignacio na naglakas loob isuplong ang mga sangkot sa Pastilla scam. Kay Diana na nagpatotoo ng human trafficking sa Syria. At ngayon, ito ngang aming witness laban sa mga gawain farmer. Sa lahat ng mga kaso na yan, kung mapapansin nyo, mga ordinaryong tao ang bumabangga sa mga may kapangyarihan at maimpluwensya. Kapag lumalapit sila sa amin, wala silang bitbit kundi ang tibay ng loob na ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huli. Yan ang pinangkahawakan nila. At huwag nating kalimutan, siyempre, umamin na si Ms. Mago at kinorroborate ang sinabi ng witness natin na siniswindle nila ang gobyerno.